Nagkausap nga itong si Frankie at itong si Lilet. At dito yung nagkwento ni Lilet na hindi na niya habulin pa ang anumang mana na matatanggap niya sa kanyang ina. Ngunit meron siyang bagay na hinihiling. Yun nga ang brooch na lagi nakasuot sa damit nga ng kanyang ina. Yung Kalya Lily. Yun na lang ang magiging tanging alaala kapag mawala na lahat ng belongings niya. Yun na lang ang natitirahan remembrance nga nitong si Attorney Meredith. Ngunit dito nga ay malungkot ang itsura nga nitong si Frankie dahil nagkwento na nga ito na nakita niya ang brooch kung saan yun nga ang gusto nga nitong si Lilet, kung saan isa din sa men na ino-auction nga nitong si Era. Kahit sinabihan niya si Era ay hindi na nga nakikinig ito at talagang ipipilit niya ang kanyang gusto. Kilala nila itong si Era na napaka hard-headed, lalo't nasusulsulan na nga siya nitong si Attorney Renan Allen. Kaya naman pinayuhan na nga siya ni Frankie na may karapatan siyang pumunta sa naturang auction kahit hindi siya imbitado dahil anak pa rin siya ni Meredith. Para tutulan ang bagay na gusto niya ay maaari yun kung kahit naroon nga itong si Lilet. Dito naman ay agad nasa gilid nga itong si Renan Allen kung saan patuloy nga na nagsasalita at sinasabi dito sa patalikod dito kay Era kung saan ginagawa lamang ni Lilet na ito dito kay Era. Nagsisimula lang umano ito sa maliit na bagay sa brunch, ngunit hindi umano ito titigil hanggat hindi makuha ang mga iba pang belongings nga nitong si Meredith. Ganun niya kung sisiraan nitong si Lilet, kung saan sinabi na nga ni Lilet harap-harapan na wala siyang pakialam anumang kayamanan, i-wave na niya lahat-lahat kay Era. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay naturang brooch na pinapangarap niya. Yun na lang natatanging alaala ng kanyang ina. Sinabi niya rito na maswerte pa rin siya dahil nakasama niya ng matagal itong si Meredith. Siya ay hindi. Dahil huli na nung makilala niya itong si Meredith. Dito nawawala na nga ng habag itong si Era at talagang wala na siyang pakialaman. Ano man sasabihin nga nitong si Lilet, hindi na mahalaga ang kanilang pagiging magkapatid. Mahalaga sa kanya ay ang kanyang magiging fiancé. Total lamang siya nakikinig. Kaya naman si Lilet ay walang nagawa dahil pinalayas na nga siya at pinagtabuyan ng kanyang sariling kapatid na si Era, kung kaya't umalis na lamang siya sa naturang event bago pa magkagulugulo. At natuklasan nga ni Frankie ang nangyari sa kanilang dalawa, kung kaya't sinabi niya ay dapat ay binigay na lamang niya ang naturang gusto nga nitong si Lilet nang sa ganun hindi sila magkagulo at mag-away pa sa naturang auction. Yun lang naman ang kaisa-isang hilingan nitong si Lilet. Higit pa nga nitong si Frankie na natutuwa pa nga siya sa kabila ng lahat nga na ito nga si Era ay gustong ibenta ang lahat ng belongings nga nitong si Meredith. Ito naman si Lilet, isang bagay lang ang hinihiling, ngunit hindi pa rin niya ito mapagbigyan at nag-aaway pa sila't nagtatalo para lamang mabenta niya ang lahat ng belongings at wala siyang pakialam sa pera nito dahil lamang sa pinapangarap na firm ni Renan, kung saan hindi ito kaya-aya lalo't hindi pa nga sila kasal. At ganun na agad ang paniniwala nitong si Era dito sa kanyang kakakilala lamang na boyfriend, at ngayon ay atat na atat magpakasal sa kanya, lalo't nalaman na marami siyang makukuha na inheritance sa kanyang ina, kung kaya't delikado nga ang lagay nitong si Era. Subalit hindi na nakikinig itong si Era maging kay Frankie dahil tingin niya ay kaibigan lamang siya ng mami at wala siyang karapatan na questionin kung ano man ang kanyang gustong gawin at plano. Sa kabilang banda, iniiyakan nga ni Lilet na hindi na nakuha ang naturang alaala ng kanyang ina na pinapangarap niya noon nag-oo itong si Era. Ngunit na nagkaaway sila, bigla na lamang nagbago ang isip nga nitong si Era, kung kaya't hindi niya hayaan na mawala ngayon, hanggang sa pinayuhan siya ng kanyang kaibigang abogado nga ito nga si Court na may karapatan siya na maghain ng demanda dito kay Era, lalo't nalalabag ni Era ang kanyang karapatan dahil anak din siya ni Meredith at may karapatan siya sa anumang bagay na naiwan ng kanilang ina.